Magandang hapon, class. Naririnig? Malinaw ba ang boses? Ayan. So, tungkol sa ulitin ko lang ulit ha, yung sa inyong quiz next week. So, yun naman ay nabanggit na sa inyo ni class rep, ano. Dahil nag-message na ako sa kanila. So, ulitin ko lang ulit. Kakalimutang aralin ha ang unit 1 at 2. So, yun naman ay 30 items lamang. Siguro naman ay kaya nang matapos yun ng 1 hour. At wala din naman yung essay, no? So meron ako doong mga tanong na wala sa PowerPoint. So kung kayo ay nakikinig sa aking mga pinagdadadada, di masasagutan nyo yun. No? At alam ko namang masasagutan nyo talaga yun. No? So kayo naman ay siguro yung magagaling, ano. So yun. So meron din naman ang iba doon. Kinuha ko lang doon sa PowerPoint, no, yung iba doon. So, aralin nyo ng mabuti, basahin, at unawain. No? So, may mga tanong talaga doon na hindi nyo makikita sa PowerPoint. So, kapag akong nakinig kayo, edi sasagutan ninyo. So, inulit ko lang, no? Para hindi nyo makalimutan. Tapos, sa pananaliksik naman, class, ang ginagawa ko kasi dati ay nagpapapasa ako ng kabanatawan. Kumbaga bukod-bukod, pinabubukod ko. Kabanatawan 2, 3. So ngayon, ang gagawin ko ay after midterm, ako mag-check para isahang depende na din pala. Kasi para magamit natin yung 1 hour sa amphitheater dahil na-required na talaga na i-meet kayo, no, ng face to face. Yan. Pero tayo naman ay saliitan pa rin dahil hindi talaga kami nagsasabay ng Ma'am Nori. So saliitan ang paggamit ng amphitheater. So siguro wala din naman kasi tayo nang gagawin sa susunod pang mga weeks dahil last topic na natin ngayon. Pag pinayagan na hindi ko na kayo i-meet, magpapaalam pa kasi kami na dahil tapos naman na yung topic, no, ng pang midterm. So magpapaalam kami kung pwedeng yung matitirang week ay hindi na kayo i-meet. Ano? So papaalam muna ako ha. Babalitaan ko kayo kapag ganun. At siguro after midterm, na mag-check na ako ng kabanata 1, 2, 3, after midterm, di gawin nyo na ngayon. No, para isaang check na lang. So, tapusin nyo na ngayon para after midterm ay kapag nagpapasa ako, di tapos na kayo. So, titingnan ko na lang kung tama yung mga ginawa nyo. No, para isaang check na lang. Ayan. Ano pa ba? So, yung bago na lang natin pag-usapan kung ano magiging setup natin sa mga susunod na week. Basta next week, sa amphitheater tayo. So, magdala kayo ng patungan. So, pwede na siguro ang folder. No? So, pagdating ko doon sa amphitheater, so dapat kayo ay nakaayos na. Naka 1 seat apart. Wala na din dapat gadgets. At ang bag ay nasa katabing upuan. Yung tawag dito yung bakante na upuan. Ano? So, doon na lang ilagay yung bag. Ayan. So, ako ay mag-iikot-ikot habang kayo ay nag-quiz. So, kapag may nakita akong nag-cheat, nanunulad, matic 0. Kukuhanin ko na ang papel kapag may nakita akong mag-cheat. Okay? So, yun. So, yun lang ang magiging ganap natin next week sa amphitheater. Tapos, sa online class naman, hindi ko na kayo ininit kasi last topic na natin ngayon. So, next week, amphitheater na lang talaga yung ating
ah, face to face, meet, yung ating meeting. So yun na yun. Wala tayong online class. Okay? So, i-google nyo na lang yung oras na yon sa paggagawa ng inyong pananaliksik. Yan. Okay, so dito na tayo sa Unit 4. Yan, review ng mga batayang kaalaman sa pananaliksik. So, makinig kayo dahil ito ay makatutulong sa inyong gagawing pananaliksik. Yan, so sinasabing ang gawain ng pananaliksik ay isinilang ng magsimulang magtanong ang mga sinaunang tao hinggil sa mga bagay-bagay na pilit din nilang hinahanapan ng mga kasagutan. Ngunit sinasabi na ang gawaing pananaliksik ay nagsimula pa kay Galileo Galilei noong noong 1500s. Yan, so bunga ng paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng teknolohiya at mga pagbabago sa mga patakaran sa larangan ng edukasyon, umusbong ang mga suliraning kaakibat nito. Yan. So, ang ugat na ng panaliksik ay, yun nga, maaaring masubaybayan. Ano na, yan, nagpapa-admit. Wait lang. Ayan. Masubaybayan ano, sa natural na pagsisa ng mga sinaunang tao. So, yung kanilang pagnanais na maunawaan ng mundo sa kanilang paligid ay nagtulak sa kanila na mag-obserba, mag-eksperimento at maghanap ng mga pattern ano, sa mga pangyayari. Um, At yun nga, pag-unlad ng ekonomiya, teknolohiya at edukasyon ay nagdudulot ano, ng mga bagong suliranin. No? So habang nagkakaroon ng paglago sa ekonomiya, so lumalaki rin ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. So maaaring magdulot ito ng mga suliranin tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng kriminalidad. At ang mabilis naman na pag-unlad ng teknolohiya ay nagdudulot naman ito ng mga bagong hamon tulad ng mga cybersecurity threats, mga ethical concerns ano sa artificial intelligence at iba pa. So yung mga pagbabago naman sa sistema ng edukasyon ay maaaring magdulot no, ng mga suliranin ah, tulad ng kakulangan ng mga kwalipikadong guro, pagbabago sa curriculum at ang hamon no, ng pag-angkop sa mga bagong teknolohiya sa pagtuturo. No? Yeah. So ang teknolohiya ay ah, naging hindi mapaghihiwalay na bahagi ng modernong pag-aaral. So yung paggamit ng mga cellphone, laptop, computer at projector ay nagbigay daan sa mga mag-aaral na magkaroon nga ng mas madali at mabilis na access sa impormasyon. Um, so paano nga ba nakatutulong itong teknolohiya sa mga mag-aaral? So sa pamamagitan nga ng internet, ang mga mag-aaral ay maaaring mag-search ano, ng anumang paksa sa loob lamang ng ilang segundo. Kumbaga nagbibigay ito ng access sa isang napakalawak na database ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At isa pa, yan, maraming mga online learning platforms na nag-aalok ano, ng mga interactive na materials tulad ng mga video, mga quizzes na nagpapahusay nga sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Yung mga online forums at social media groups no, ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa kanilang mga kapantay at mga eksperto sa kanilang larangan. At so yung mga adaptive learning technologies, yan, nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mag-aral sa kanilang sariling bilis at ayon sa kanilang mga pangangailangan. No, yung mga learning management systems, magbibigay daan naman sa mga guro na subaybayan ang pag-unlad ng bawat mag-aaral at pagbigay ng personalized na feedback. So gawin pa man, mahalaga talaga na tandaan na teknolohiya ay isang kasangkapan lamang. So hindi ito dapat maging kapalit ng mabuting pagtuturo at ng tradisyonal na mga paraan ng pag-aaral. So yung kaming mga guro, yan, so meron kaming mga mahalagang papel sa paggabay sa inyong mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiya no, ng epektibo at
sa pagtiyak na ang pag-aaral ay may lalim at hulugan. No? So, na naman ang kahalagahan ng internet sa pag-aaral. So, una, ang internet ay parang isang napakalaking aklatan ano, na naglalaman ng halos lahat ng impormasyon na maaaring kailanganin ng isang mag-aaral. So, mula sa basic na konsepto hanggang sa mga advanced na pag-aaral. So, lahat ay isang click lamang. Ano. So, hindi rin ang internet ay hindi rin lamang para sa sa pagbabasa. So maraming mga interactive tools nga. So yun nga, yun nasa banggit ko kanina. Mga video tutorials, online quizzes, yan na ay talagang maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa isang paksa. At ito din, ang internet din ay nagpapadali nga sa pakikipagtulungan sa mga kapwa estudyante at mga eksperto sa buong mundo. No? Mga online forum, social media, yan, video conferencing tools. So, nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mag-aaral na magbahagi ng mga ideya, magtanong at magtulungan sa mga proyekto. At ang papel naman ng projector sa klase, so yun nga, ang mga projector ay yun, nagbibigay sa mga guro na magpakita ng mga visual na materials tulad ng mga larawan, video at mga presentasyon sa isang malaking screen. So ito yung nakatutulong upang maakit nga ang atensyon ng mga mag-aaral at gawing mas madaling maunawaan ang mga konsepto. No? Yan. So yun, ang internet at ang projector ay nagtutulungan upang lumikha ng isang mas moderno, mas epektibo at mas kawili-wiling kapiligiran sa pag-aaral. No? Ayan. Sunod naman. So dito naman sa ideya ni na Good at Skates na ang pananaliksik ay hindi lamang isang akademikong gawain kundi isang paraan upang mapabuti ang buhay ng tao at komunidad. No? So, ang unang hakbang daw sa pananaliksik ay yun nga ang pagtukoy sa mga suliraning kinakaharap ng isang partikular na larangan o komunidad. So ito ay maaaring maging mga suliraning pang-agham, panlipunan o pang-ekonomiya. So sa pamamagitan naman ng pag-aaral, mga umiiral na kaalaman at pagsasagawa ng mga eksperimento, ang mga mananaliksik ay maaaring makabuo ng mga ideya at solusyon sa mga tatukoy na problema. At yung mga natuklasan naman ng pananaliksik ay maaaring magamit upang bumuo ng mga bagong teknolohiya o di kaya mga patakaran o mga programa na magpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga tao. Yan. So bilang naman pananaliksik bilang pampayaman ng kaisipan. So, ang pananaliksik daw yun nga, nangangailangan ng malalim na pag-aaral at pag-unawa sa isang particular na paksa. So, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik, ang mga mananaliksik ay nakakakuha ng bagong kaalaman at nagpapalawak ng kanilang mga pananaw. Ito ay nagtuturo sa mga tao na maging kritikal sa pag-aaral ng impormasyon. So, kailangan nilang suriin yung mga ebidensya, kilalanin yung mga bias at bumuo ng kanilang sariling mga konklusyon. Mga mananaliksik, so kailangan nilang mag-ulat ng kanilang mga natuklasan sa malinaw at maayos na paraan. So ito ay nagpapahusay sa kanilang mga kasanayan sa pagsulat at pagsasalita. Yan. So ito yung ito yung halimbawa buod. Yan, karanasan ng isang batang ina, isang pananaliksik. Yan. Lang. Ayan. So ito ay ang layunin kasi nito ay ibuod yung mga pangunahing natuklasan ng isang pag-aaral
tungkol sa mga karanasan ng mga batang ina. So nilalayo nito magbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa mga hamon at kahirapan na kinakaharap ng mga batang ina sa iba't ibang aspekto ng kanilang buhay, no? Mula sa emosyon hanggang sa sosyal na pakikisalamuha. So ito ay so dito sa pahayag na ito sa pananaliksik na ito na binuod. So ito ay nagbibigay ng isang pangkalahatang ideya ng pag-aaral. So pinapakita dito yung mga pangunahing natuklasan at nagbibigay ng mga rekomendasyon. So ito ay nagsisilbing isang buod ng isang mas malaking pag-aaral na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga policy makers, mga professional sa kalusugan, mga guro at mga magulang na naghahanap ng mga paraan upang matulungan ang mga batang ina. No? So meron ditong mga ebidensya, no? At nagbibigay din ng pananaw, no, sa isang mahalagang issue sa lipunan at nag-aalok ito ng mga praktikal na rekomendasyon. No? So dito tayo sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik. Yeah. So ito ay ayon kay Aquino. So tungkol sa pananaliksik. So ito ay nagbibigay ng isang malinaw at komprehensibong pangunawa sa konsepto. So yan. So una ay sistematiko. Ayan. So pananaliksik ay hindi basta-basta nga ginagawa. So may mga tiyak na hakbang na sinusunod mula sa pagpili ng paksa, pagbuo ng tanong na pananaliksik, pagkalap ng datos, pagsusuri hanggang sa pagsulat ng ulat. At ang bawat hakbang ay may mahalagang papel sa pagkamit ng mga layunin ng pananaliksik. So yung pagsunod sa tamang pagkakasunod-sunod ay nagsisiguro na ang mga resulta ay maaasahan at valid. Yan. Pangalawa ay yan, matalino. So ang isang mananaliksik ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman sa kanyang napiling larangan. So kailangan niya magbasa ng mga kaugnay na literatura at mga pag-aaral upang mabuo ang kanyang kaalaman at maitaguyod ang kanyang pananaliksik. So, mga mananaliksik, so dapat maging critical sa pagsusuri ng mga impormasyon. So, kailangan mapag-iba yung mga valid na impormasyon mula sa mga hindi valid. No? At ethical, yan. Ang mga mananaliksik ay dapat maging tapat sa pag-uulat ng mga resulta ng kanyang pag-aaral. So, hindi dapat siya magdagdag o magbawas ng mga datos o para lamang mapatunayan ang kanyang mga nais. So, dapat sumusunod. No? Dapat sumunod sa mga ethical na prinsipyo sa pagsasagawa ng pananaliksik. So, kabilang dito yung pagkuha ng informed consent mula sa mga kalahok, pagpapanatili ng kanilang anonymity, no, at pag-iwas sa anumang uri ng pagmamanipula, no, pagsasamantala. So yan, so sa madaling salita, ang pananaliksik ay sistematiko, matalino at etikal na proseso ng paghahanap ng mga sagot sa mga tanong. No? Ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-unlad nga ng kaalaman at sa paglutas ng mga problema sa iba't ibang larangan. Ayan. So dito naman tayo sa layunin ng pananaliksik. Ayan, so dito, sa layunin ng pananaliksik, so ito nagbibigay ng isang mas malawak na perspektibo naman kung bakit mahalaga ang pananaliksik sa pag-unlad ng tao at ng lipunan. Yan. So unang layunin ay upang makadiskubre ng bagong kaalaman hinggil sa mga batid ng fenomena. So, ang pananaliksik daw ay nagsisilbing isang lens upang masusing pag-aralan ng mga bagay na tila pamilyar na sa atin. So, sa pamamagitan nito, nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-unawa at nakakahanap ng mga bagong koneksyon. So, halimbawa, sa pag-aaral sa pag-uugali ng mga hayop. So, maaaring magbigay ng bagong kaalaman tungkol sa kanilang mga sosyal na estruktura at mga paraan ng komunikasyon. Sunod naman ay pangalawa, upang makakita ng sagot sa mga suliraning hindi paganap na nalulutas ng mga umiiral na merodo at impormasyon. So 'di ba talaga namang maraming mga problema ang kinaharap
hinaharap ng mundo. So, mula sa mga sakit hanggang sa mga isyung pangkapaligiran. So, ang pananaliksik, no, so ito ay nagbibigay ng mga solusyon sa mga problemang ito sa pamamagitan ng pag-develop ng mga bagong teknolohiya, mga gamot, at mga liksik sa medisina. So, maaaring magresulta sa pagtuklas ng mga bagong bakuna at mga gamot upang labanan ng mga sakit. Pangatlo naman ay yan, mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadevelop, no? So sa pananaliksik, so ito ay nagtutulak sa pag-unlad ng iba't ibang mga teknolohiya at produkto na nagpapadali at nagpapahusay sa ating buhay. So halimbawa, sa pananaliksik sa computer science, so ito maaaring magresulta sa pag-develop ng mga mas mabilis at mas makapangyarihang mga computer. No? Sunod naman ay, ayan, makatuklas ng hindi pa nakikilalang substance o elements. So, yung mga siyentipiko, so sila ay patuloy na naghahanap ng mga bagong elemento at compound na maaaring magamit sa iba't ibang mga aplikasyon. So, halimbawa, sa pagtuklas mas matibay at mas magaan na mga produkto. Panlima, ayan. So, nawala yung number. So, higit at elements. So, yung mga pananaliksik, so yung sila yung nagbibigay daan sa atin na mas bagay sa mundo, sa ating paligid. So, halimbawa sa pag-aaral sa mga atom at molecule, so sila yung nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa, no, sa mga materyales at ang kanilang mga katangian. Sumunod naman, pang-anim, na layunin. Ayan, makalikha ng mga batayan na pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. So dito, ang isang pananaliksik, so ito ay nagbibigay ng solidong batayan para sa paggawa ng mga desisyon. So halimbawa sa kalakalan, so yung mga pag-aaral sa market at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pangangailangan ng mga consumer na maaaring magamit upang bumuo ng mga bagong produkto o serbisyo. Yan. At sa pamamagitan nga ng pananaliksik, maaaring masuri ang epektibo ng mga umiiral na patakaran at programa at makabuo nga ng mga bagong estratehiya upang mapabuti ang mga ito. Yan. At ang pangpito naman ay masatisfy ang kuryosidad ng mga mananaliksik. So yun, yung pagnanais nga na malaman ng mga sagot sa mga tanong ay isang natural na pag-uudyok sa mga mananaliksik. So ngayon, ang pananaliksik, so ito nagbibigay ng pagkakataon upang masiyahan ang kanilang kuryosidad. At tuklasin yung mga hindi alam na bagay. Ayan, at ang pangwalo, mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman. So dito naman, ang pananaliksik ay nagbibigay daan sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa isang partikular na paksa. So maaari itong magresulta sa pagtuklas ng mga bagong impormasyon na maaaring magbago, no, sa ating pananaw. No? At ang pangsyam, yan, upang mapaunlad ang sariling kaalaman. So, ang pagsasagawa ng pananaliksik ay isang mahusay na paraan upang matuto ng mga bagong kasanayan at kaalaman. So, ito ay nagpapabuti sa kakayahan ng isang tao sa pag-iisip ng kritikal. Ayan, namatay. Yeah, pagsusuri ng impormasyon at paglutas ng mga problema. Kaya tatangkang 10, ayan, upang mabatid ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang partikular na bagay. So ang pananaliksik ay, ayan, maaaring gamitin upang masuri ang antas ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral sa isang partikular na paksa. So yung mga resulta ng pananaliksik ay maaaring magamit upang mapabuti nga ang mga
estratehiya 'no, sa pagtuturo. No, so mga layunin ito ay yan na nabanggit ay nagpapakita ano ng malawak na saklaw no, ng pananaliksik at paano ito nakakaapekto sa ating buhay. No, mula sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman hanggang sa pagpapabuti ng mga patakaran, ang pananaliksik ay isang mahalagang kasangkapan no, para sa pag-unlad nga ng tao at ng lipunan. Yan. Ayan, sunod. Yan, sa paaralan, karaniwang requirement nga ang pananaliksik sa mga mag-aaral. So ito ay isang akademikong pangangailangan sa kahit na anong larangan o disiplina. So ang paggawa ng pananaliksik sa akademya ay isang paghahanda hindi lamang sa kanilang propesyon, kundi isa itong pagsasanay sa siyentipikong pagdulog sa paglutas ng mga suliranin sa iba't ibang larangan upang mapabuti ang buhay at kinabukasan ng mamamayan at matamo ang pagbabagong inaasam. So ang dahilan nito ay ang yun nga ay ang katotohanang walang larangan o disiplina hindi maaaring umaagapay sa patuloy na pagbabago ng panahon. So kaakibat na ng modernisasyon ang pananaliksik ano upang makasabay nga ang tao sa agos ng buhay at sa mga pagbabago sa paligid no sa paligid at sa lipunan sa ano pa mang paraan. No, so sa pahayag na ito, yan, ay so kumbaga binibigyan diin nito no, ang kahalagahan ng pananaliksik sa akademya, hindi lamang bilang isang pangangailangan sa pag-aaral, kundi bilang isang pundasyon ano, para sa isang mas malawak na layunin. No? So dito tayo sa katangian ng pananaliksik. So dito sa paglalarawan ni Bernales, tungkol sa mga katangian ng pananaliksik, so ito ay nagbibigay ano, ng isang solidong pundasyon sa pag-unawa sa kung ano ang bumubuo ng isang mahusay na pananaliksik. Yan, so sa unang katangian, ayan, systematic. So yun nga, yung systematiko. So yun nga, pananaliksik nga hindi nga basta-basta ginagawa. Sabi ko nga kanina, may mga tiyak na hakbang na sinusunod. No, mula nga sa pagpili ng paksa, pagbuo ng tanong, pagkalat ng datos, pagsusuri hanggang sa pagsulat ng ulat. Kumbaga, at ang bawat hakbang nga ay may mahalagang papel no, sa pagkamit ng mga layunin ng pananaliksik. Yan. Ang pangalawa ay kontrolado. So, sa pananaliksik, lalo na sa mga experimental na pag-aaral. So, mahalaga talagang kontrolin ano yung mga variable na maaaring makaapekto sa mga resulta, sa mga inaasahang resulta. So, ito ay upang matiyak nga na ang anumang pagbabago o epekto ay dahil lamang sa variable na yun na pinag-aaralan. No? So, yung pagkontrol sa mga variable na ito ay nakatutulong naman na maiwasan nga yung bias o pagkakaroon ng mga personal na pananaw na maaaring maka-impluwensya nga sa mga resulta. Sumunod naman ay empirical. No? So, yung mga konklusyon sa panaliksik ay dapat daw batay ano, sa mga obserbasyon, mga eksperimento at mga datos na nakalap sa pamamagitan ng mga maasahang paraan. So, yung mga claim o pahayag sa pananaliksik ay dapat maaaring mapatunayan o masuri no, ng iba pang mga mananaliksik. So, sa madaling salita, ang isang mahusay na pananaliksik ay dapat, ayan, systematic, kontrolado at empirical. So, yung mga katangiang ito ay nagsisiguro no, na ang mga resulta ng iyong pananaliksik ay maaasahan, valid at maaaring magamit bilang batayan para sa paggawa no, ng mga desisyon at paglutas ng mga problema. No? Dito naman tayo sa mga kasanayan no, sa pananaliksik. Yeah, so base dito sa pahayag, yan, so ito yung nagbibigay din sa kahalagahan naman ng mga kasanayan sa pananaliksik upang maging isang epektibong mananaliksik. So yung pananaliksik ay hindi lamang isang proseso, kundi isang kombinasyon ano, ng iba't ibang mga kakayahan na dapat linangin. So, so dito tayo sa pagpili ng paksa ng pananaliksik.
So isang makabuluhang gawain ng pananaliksik lalo na kung naisasaalang-alang sa pagsasagawa nito yung mga pangangailangan ng lipunan. So sa kasalukuyan, kahit malayo na ang narating ng Pilipinas, patuloy pa rin na umaasa ang mga Pilipino sa banyagang kaalaman. No, nanatili pa ring hamon para sa mga Pilipinong scholar ah, at mananaliksik na paunlarin ang makapilipinong pananaliksik na may kaibahan sa tradisyonal na pananaliksik ng mga bansa sa kanluran. So inisa-isa ni Sikat de Laza no, sa aklat ni na San Juan yung mga katangian ng makapilipinong pananaliksik. So so bago tayo dumako doon sa mga katangian ng makapilipinong pananaliksik, so ano ba nga daw ang kahalagahan ng makapilipinong pananaliksik at ang kanyang mga katangian, no? So, ang pagpili kasi ng isang paksa para sa pananaliksik ay isang critical na hakbang ano, na nagtatakda ng direksyon ng buong pag-aaral. So, ang konsepto ng makapilipinong pananaliksik ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa mga natatanging pangangailangan, kultura at konstruksyon ng Pilipinas. So, bakit daw ba mahalaga? So, ang mga pananaliksik na nakatuon sa mga lokal na issue ay maaaring magbigay ng mga solusyon sa mga problema na kinakaharap ng bansa. No? So, sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino at pagtalakay nga sa mga paksang may kaugnay sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas, nagkakaroon no, ng pagkakataon ng mga mananaliksik na palalimin ang kanilang pag-unawa sa kanilang sariling identidad. So sa halip na umasa lamang sa mga banyagang kaalaman, ang mga makapilipinong pananaliksik ay naglalayo ng nakalaman na partikular sa Pilipinas. No? So yan. So dito na tayo sa katangian ng makapilipinong pananaliksik. Ayan, una, ayan, paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika. So, ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika, so ito ay nagpapahiwatig no, ng paggalang sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Nagiging mas madali no, para sa mga Pilipino na maunawaan at ma-apply ano, ang mga resulta ng pananaliksik. Pangalawa, pagpili ng mga paksang may kaugnay sa mga Pilipino. So yung mga paksang pinipili ay dapat may kaugnayan nga sa mga issue at problema na nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. So yung mga pananaliksik ay dapat magbigay no, ng mga solusyon na maaaring magamit upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. At pangatlo, yan, komunidad bilang laboratorio ng mga Pilipinong pananaliksik. So ang komunidad ay isang mapagkukunan ng kaalaman at impormasyon. So, ang mga mananaliksik ay dapat makipagtulungan no, sa mga komunidad upang maunawaan ang kanilang mga pangangailangan at upang ma-validate ang kanilang mga resulta. So, yun, sa madaling salita, ang mga Pilipinong pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik na nakatuon kaugnay sa Pilipinas. No? Yan. So, ang pagpili daw ng isang angkop na paksa ay isang isang critical at critical na hakbang sa pagsagawa ng pananaliksik. So, yung mga batayan na inilahad dito ni San Juan, so ito ay nagbibigay ng isang mahusay na gabay upang matiyak na ang napiling paksa ay maaaring pag-aralan ng epektibo at mahusay. So, narito yung mga uh, batayan. So, una ay pumili ng paksang may sapat na sangguniang pagbabatayan. So yung mga sangguniang pagbabatayan ay nagsisilbing pundasyon na isang pananaliksik. So, nagbibigay sila ng mga
naunang pag-aaral, teorya at datos na maaaring magamit mo upang suportahan ang iyong sariling mga argumento. Na kung may sapat na mga sanggunian, mas malawak ang iyong magiging pag-unawa sa iyong paksa na makatutulong ito sa iyo na makita ang iba't ibang perspektibo at mga potensyal na pananaliksik na maaaring gawin. Yan. Isang limitado lamang, no? At hindi malawak ang saklaw. So, ang isang malawak na paksa kasi ay maaaring maging mahirap sa iyo na pag-aralan ng detalyado. So, yung pagpili ng isang mas tiyak na paksa ay magbibigay daan sa iyo na mag-focus sa isang particular na aspeto ng iyong paksa. No, ang isang limitadong paksa ay mas madaling tukuyin yung mga layunin ng iyong pananaliksik. So, mas madali ka makakapagbuo, no, ng mga tanong na pananaliksik na maaaring sagutin sa loob ng saklaw na iyong pag-aaral. No? So, narito, ito isang halimbawa ng nilimitahang paksa. Yan. Ito yung perception sa pag-aalis ng asignaturang Filipino. So, ito yung isang halimbawa. Ito yung isa ding halimbawa. So, maaaring ito balikan nyo na lamang. So, dito tayo sa pangatlo. So, mahalaga na ang napiling paksa daw ay makapag-aambag ng bagong kaalaman. Kumbaga, sa pananaliksik, no, so hindi lamang tungkol sa pag-uulit ng mga naunang pag-aaral. So, mahalaga na mag-ambag ka ng mga bagong ideya, perspektibo o datos. So, yung mga bagong kaalaman na mabubuo mula sa pananaliksik mo ay maaaring magpalawak ng ating pag-unawa sa mundo at nagbubukas ng pinto para sa karagdagang pag-aaral. So, kahit na ang paksa ay maaaring tila luma, so yung paggamit nga ng mga makabagong pamamaraan o ang paglapit dito mula sa isang bagong anggulo ay maaaring magbigay ng mga makabuluhang bagong insight. Yan. Sumunod naman ay, gagamit ng sistematiko at siyentipiko paraan upang mabigyan ng kasagutan ng mga inilahad na suliranin sa pananaliksik. So, ang paggamit ng mga sistematiko at siyentipikong pamamaraan ay nagsisiguro na ang mga resulta ng pananaliksik ay maaasahan at valid. No, yung mga pamamaraang ito ay tumutulong na iwasan yung mga personal na pananaw at maaaring maka-apekto sa mga resulta. At ang pang-lima, nararapat na ang mananaliksik ay sapat, may sapat na kaalaman sa paksa. No, so yung pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa isang paksa, so ito yung nagbibigay daan sa mananaliksik na ma-navigate yung mga komplikadong konsepto at mga issue na may kaugnayan sa pananaliksik. So, kapag may sapat na kaalaman, mas mahusay na makakagawa ng mga desisyon tungkol sa disenyo ng pag-aaral, pagpili ng mga kalahok, at pag-analisa ng datos. So, yun ang dito. So, ito yung mga dapat isaalang-alang ng mga batayan. Sunod naman ay pagpili ng batis ng impormasyon. Yan. So, may mga gabay sa tamang pagpili ng mga sanggunian sa pananaliksik batay naman sa aklat ni San Juan. Yan. So, yung pagpili ng tamang batis ng impormasyon ay isang, critical na hakbang sa anumang pananaliksik. So, ang kalidad ng iyong pananaliksik ay nakasalalay sa katumpakan, kasapatan at kredibilidad ng mga datos at impormasyon iyong gagamitin. Ayan. So, narito yung mga gabay sa pagpili ng sanggunian. So, ito'y batay sa aklat ni San Juan. So, narito yung mga dapat isaalang-alang. So, una,
ah, tiyakin na ang sanggunian ay isang akademiko. So mas kapag kasi akademikong sanggunian, so mas pinipili yung mga akademikong sanggunian dahil sa kanilang masusing pagsusuri at objektibong pagtalakay sa paksa. At kapag naman hindi akademikong sanggunian, so maaaring gamitin naman bilang karagdagang impormasyon, ngunit hindi dapat maging pangunahing batayan. At dapat, pangalawa ay tukuyin ang uri ng sanggunian. Ayan, so kung ito ba ay nakalimbag o online, ayan, so kapag nakalimbag, mga dito so yun yung mga aklat, journal, artikulo, at iba pa. At kung kinuha naman online ay so yung mga website, database, at digital na collection. So yung mga, ano ba yung mga uri ng website? So, .edu, yan, may mga institusyon pang edukasyon, .org, mga organization, at kapag naman .com, yan, yung mga commercial na website. Ano. Yan. So, pangatlo naman, yan, alamin kung ang sanggunian ay primarya o sekundarya. So, kapag primarya, ito yung direktang katibayan tulad ng panayam, palaarawan, at resulta ng eksperimento. Kapag naman sekundaryang sanggunian, so ito na interpretasyon ng primaryang sanggunian tulad ng mga artikulo at journal ng mga aklat. So, bakit ba mahalagang malaman ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian? So, sa primaryang sanggunian, so nagbibigay ng orihinal na impormasyon at mas malapit sa pinagmulan ng datos. At kapag nga sekundarya, nag-aalok ito ng iba't ibang perspektiba at pagsusuri sa primaryang sanggunian. No? Yeah. So yung pagpili ng tamang batis nga ng impormasyon ay isang mahalagang kasanayan na dapat dinangin ng bawat mananaliksik. So sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga gabay na nabanggit, so mas madali mong mapag-iiba-iba na yung mga mapagkakatiwala ang sanggunian mula sa mga hindi. No, so tandaan na ang isang mahusay na pananaliksik ay nakabatay sa solidong pundasyon ng mga datos at impormasyon. Yeah. Sunod naman ay pagbasa at pagsulat ng paraphrase, abstract at review. Yan. So una, paraphrase. So ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng isang ideya o konsepto gamit ng ibang salita at pangungusap nang hindi binabago ang orihinal na kahulugan. So ito ay mas simple. Ito ay ang pagsasali ng isang teksto sa iyong sariling mga salita. So bakit ba mahalaga? Paraphrase, pagpa-paraphrase. So kapag nagpa-paraphrase, mas naiintindihan natin ang isang teksto sa mas malalim na antas. Kumbaga pinipili tayo nitong suriin at bigyang kahulugan yung mga ideya ng may akda sa ating sariling mga salita. So sa pamamagitan ng paraphrasing, so nagbibigay tayo ng kredito sa orihinal na may akda habang inihahatid yung mga uh, ang impormasyon sa isang natatanging paraan. So paano naman mag-paraphrase? So una, tiyakin na lubos mong naiintindihan ang kahulugan nito. So basahin mabuti yung orihinal na teksto. Pangalawa, huwag tumingin sa orihinal na teksto habang nagsusulit ng paraphrase. At sumunod, gamitin yung iyong sariling mga salita. Palitan yung mga salita at parirala ng mga kasing kahulugan. At sunod ay ayusin yung mga salita sa iba't ibang pagkakasunod-sunod. At ang panghuli ay i-double check. Kumbaga siguraduhin na ang iyong paraphrase ay tumpak na kumakatawan sa original na ideya. No? Yeah. So, yan ang paraphrase. Yeah, so ito yung halimbawa, isang halimbawa ng paraphrase. So ito ay mula sa bahagi ng talumpati ni dating Pangulong Benigno Aquino sa Pambansang Kongreso ng Wika noong ika-19 ng Agosto noong 2013. So ito isang halimbawa. Kumbaga na paraphrase na. Sa abstract naman, so yun naman ay isang maikling buod ng isang mas mahabang teksto.
Kumbaga ito ay ah, parang para mapabilis no, na ipaalam sa iyong mga mambabasa no, ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa iyong pananaliksik. Kumbaga parang pinakabuod, gano'n. So ano ba yung mga dapat kasama sa isang abstract? So dito makikita yung paksa. So ano yung pangunahing paksa ng iyong papel? Dito rin makikita yung layunin ng iyong pananaliksik. Dito din makikita ang metodolohiya. So paano mo nakalap ang iyong data o impormasyon. At nandito na rin yung mga resulta. So ano yung mga pangunahing natuklasan mo? At ang konklusyon. So ano yung mga implikasyon ng iyong mga natuklasan. So yun na nilalagay sa abstract. Yeah. So ito naman yung mga dapat tandaan sa pagsulat ng abstract. Ayan. So, una, lahat ng nakasulat sa abstract ay dapat nakapaloob sa kabuuan ng papel. So, ang abstract ay hindi dapat maglaman ng anumang bagong impormasyon na hindi napag-usapan sa buong papel. So, dapat itong maging isang tumpak na refleksyon ng mga pangunahing ideya, metodo, resulta at konklusyon nga ng iyong pag-aaral. Pangalawa, hindi isinusulat sa abstract yung detalyadong pagpapaliwanag ng mga datos para pahabain ito. So, ang abstract nga ay isang buod. So, hindi ito isang detalyadong ulat. So, iwasan nga yung paglalagay ng mga tiyak na numero, talahan na yan, o graph. Kumaga, bigyan diin lamang yung mga pangkalahatang trend o pattern na nakita sa iyong datos. At pangatlo, yan, iwasan yung paggamit ng sariling opinyon sa pagsulat ng abstract. No, so dito ang inyong abstract ay dapat maging objektibo at batay sa ebidensya. So iwasan yung mga pahayag na nagpapahayag ng mga personal ninyong paniniwala o opinyon. So ipapakita lamang dito yung mga resulta ng inyong pag-aaral nang walang anumang bias. Wait lang, guys. Ayan, pang-apat, yan, gumamit ng malinaw at direktang pangungusap. So, iwasan yung pagiging maligoy sa pagsulat ng abstract. So, dito sa abstract, dapat daw madaling maunawaan. So, kahit na ng mga taong hindi eksperto sa iyong larangan. So, dapat nauunawaan mo ito pag binasa. So, gumamit ng mga simple at direktang wika. So, iwasan yung mga jargon o technical na termino na hindi pamilyar sa karamihan ng mga mambabasa. No? Lalo sa mga inyong target na mambabasa. Panglima, yan, maging objektibo. So, ilahad lamang yung mga pangunahing kaisipan. So, dito dapat maging isang walang kinikilingang paglalarawan ng iyong pag-aaral. So, iwasan yung pagbibigay ng diin sa mga partikular na resulta na sumusuporta no, sa iyong hypothesis. So, ipakita ang lahat ng iyong mga natuklasan, maging ito ay sumusuporta o hindi sa iyong original na mga inaasahan. Mga inaasahang resulta. Pang-anim, yan. So, gawing maikli, subalit komprehensibo ang pagsulat ng abstract kung saan mauunawaan ng babasa ang pangkalahatang nilalaman ng pananaliksik. So, dito, ang haba ng isang abstract ay maaaring mag-iba no, depende sa mga kinakailangan ng iyong journal, ng iyong pag-aaral. Ngunit karaniwan nga itong nasa pagitan ng yun nga, 150 hanggang 250 na salita, mga salita. So, layunin nga nito ay upang magbigay no, ng isang kumpletong buod no, ng iyong pag-aaral no, sa pinakamaikling posibleng paraan. So, yun yung mga dapat tandaan no, sa pagsulat ng abstract. So, ito naman yung isang halimbawa. Yan. Ito ay mahusay, ano na ilustrasyon ng isang mahusay na isulat na abstract. So, ito ay
So ito'y kumpleto na, no? Kumpleto. Lahat ng pangunahing bahagi ng pag-aaral mula sa layunin hanggang sa konklusyon at rekomendasyon. So pangungusap ay maikli, no? At madaling naunawaan. At ito ay objektibo din, ano? Nakatuon ito sa mga resulta ng pag-aaral at hindi sa mga personal na opinyon at malinaw. Ito ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan ng kung ano ang tungkol sa pag-aaral. So dito naman tayo sa review. So ito naman ay ano. So ayun, ayan, aking kinsamuan, ang review ay isang uri ng pampanitikan kritisismo na ang layunin ay suriin ng isang akda batay sa nilalaman, estilo at anyo ng pagkakasulat nito. So naglalaman din ito ng pagtataya o ebaluasyon ng akda batay sa personal na pananaw ng mamabasa na nagbibigay ng review. Yan, so yun nga. So ayon sa pag-aaral ng San Juan, no, at ng kanyang mga kasamahan noong 2019, so ang review ay higit pa sa isang simpleng pagbabahagi nga ng opinion tungkol sa isang akda. So ito ay isang masusing pagsusuri no, na gumagamit ng mga pamantayan sa panitikan upang masuri nga ano ang iba't ibang aspeto ng isang likhang sining. So dito man tayo sa presentasyon at publikasyon ng pananaliksik. Yeah, so hindi kumpleto ang ginawang pananaliksik kung hindi ito naibahagi at nailathala sa mga akademikong journal. So yung pagkakabuo ng pananaliksik ay kasing halaga yan, ang pagbabahagi nito sa pamamagitan ng paglathala o presentasyon. So bakit ba mahalaga ang pagbabahagi no, ng pananaliksik? Yeah. So yung pangunahing layunin kasi ng pananaliksik ay upang mapalawak ang kaalaman sa isang partikular na halaman. So sa pamamagitan nga ng pagbabahagi ng mga resulta, so nagkakaroon ng pagkakataon ng ibang mga mananaliksik o eksperto at ang publiko na sa pangkalahatan na matuto at magkaroon ng bagong pananaw. So kapag na-publish yung isang pananaliksik, nagiging bukas ito sa pagsusuri at kritisismo ng iba pang mga eksperto sa larangan. No, so yung mga feedback na ito ay maaaring magamit upang mapabuti ang pananaliksik at magbukas ng mga bagong direksyon para sa hinaharap na pag-aaral. At paglalathala ng pananaliksik ay isang paraan upang makilala yung mga kontribusyon ng isang mananaliksik sa kanyang larangan. So ito ay maaaring magbukas ng mga pagkakataon para sa karagdagang pag-aaral, pakikipagtulungan at maging sa pag-unlad ng karera. Yan. So ayon kay Delaza, base nga doon sa pahayag kanina na hindi nga kumpleto ang isang pananaliksik kung walang publikasyon. So ito ay isang malalim na obserbasyon sa mundo ng akademya. So yung paglalathala ng isang pananaliksik ay hindi lamang isang paraan upang ibahagi ngayong mga natuklasan, kundi isang mahalagang hakbang upang mapatunayan ang validity at significance ng ginagawang pag-aaral. So bakit mahalaga ang akademikong publikasyon? So yun nga, kapag nailimbag ang isang pananaliksik sa isang reputable journal, so nakakamit ng mananaliksik ang pagkilala sa kanyang mga ambag sa kanyang larangan. So ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa karagdagang pag-aaral, pakikipagtulungan sa ibang mga eksperto at pag-unlad na. So bakit naman mahalaga ang referred research journal? So yung mga artikulong na i-publish sa referred research journal ay sumailalim sa isang mahigpit na proseso ng peer review kung saan sinusuri yung mga eksperto sa larangan ng kalidad, orihinalidad at kahalagahan ng pananaliksik. So yung mga referred journal ay siyang itinuturing na pinakamataas na pamantayan ng publikasyon sa akademya. So yung paglalathala sa isang reputable journal ay nagbibigay ng prestihiyo sa mananaliksik at sa kanyang institusyon. Presentasyon ng pananaliksik. So yun pa rin sa pag-aaral ni Delaza.
So ito yung nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagbabahagi ng mga resulta ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga presentasyon sa iba't ibang forum. So bakit naman mahalaga ang presentasyon ng pananaliksik? So yung mga presentasyon naman ay nagbibigay daan sa mga mananaliksik na ibahagi yung kanilang mga natuklasan sa isang mas malawak na audience. So ito ay nagpapalaganap ng kaalaman at nag-uudyok na sa iba pang mga mananaliksik na magsagawa ng karagdagang pag-aaral. So yung mga presentasyon, ito nga, so ito din ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga mananaliksik na makatanggap ng feedback mula sa kanilang mga kasamahan. So yung mga komento at tanong mula sa audience ay maaaring magamit upang mapabuti ang pananaliksik at magbukas ng mga bagong direksyon para sa hinaharap na pag-aaral. So narito naman yung mga gabay sa revision. So ito naman ay mga gabay ni DeLaza na kung saan bibigyan ng isang systematic ng diskarte sa pagre-revisa upang matiyak na ang upang matiyak ang kalidad ng isang sulating pananaliksik. So ito yung mga gabay. Ayan. So una, ayan, tukuyin ang pangunahing punto ng papel ng pananaliksik. So ang bawat pananaliksik, so meron niyang isang central na tema o argumento. So sa pamamagitan ng pagtukoy sa pangunahing punto, so mas madaling masuri kung ang lahat ng mga ideya at ebidensya sa papel ay sumusuporta dito. So ito ay nagsisilbing isang gabay sa pag-alis ng mga hindi kaugnay na impormasyon. Pangalawa, so tukuyin kung sino yung mga magbabasa ng pananaliksik at kung ano yung mga layunin nito. Yan. So sa pag-unawa sa target na audience, so ito ay mahalaga upang matiyak na ang wika at ang antas ng teknikalidad ng papel ay angkop. So halimbawa, kung ang mga magbabasa ay yung mga eksperto sa larangan, so maaaring gumamit ng mas technical na terminolohiya. At kung ang mga mambabasa naman ay mga hindi eksperto, edi mas yung mas simple at mas madaling maintindihang wika yung dapat gamitin. Pangatlo, so tasahin ang iyong mga ebidensya. So itong mga ebidensya na to, yun yung pundasyon ng isang pananaliksik. So sa panahon ng revision, so mahalagang suriin kung yung mga ebidensya ba ay sapat, kung ito ba ay maaasahan at kung ito ba ay direktang sumusuporta sa mga pangunahing argumento nyo. So dapat tanggalin ninyo yung mga hindi sapat na ebidensya o palitan ng mas malakas na mga ebidensya. Pang-apat naman, ayan, panatilihin lamang yung mahahalagang punto ng pananaliksik. So, ang isang mahusay na papel, pananaliksik, ay direkta at concise. So, dapat alisin nga talaga yung mga hindi kailangang detalye, mga halimbawa o mga argumento na hindi direktang nag-aambag na sa pangunahing punto. At ang panghuli, ayan, pakinisi ng gamit na wika sa kabuuan ng papel pananaliksik. So, ang malinaw at maayos na paggamit ng wika ay talagang mahalaga upang matiyak na ang mga ideya ay madaling maunawa ng mga mambabasa. So, dapat iwasan yung mga malalambot na salita, yung mga jargon at mga pangungusap na masyadong mahaba o komplikado. So, yun yung mga gabay. So, sa madaling salita, itong mga gabay ni DeLaza ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging focused, clear, at concise sa pagsulat ng isang papel, pananaliksik. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay na ito na binigay ni DeLaza, maaaring matiyak ng isang mananaliksik na ang kanilang pananaliksik ay epektibong maihahatid ang kanilang mga ideya sa kanilang target na audience. Ayan. Ayan. So, tapos na pala. So, yun lang. Para dito sa Unit 4, review ng mga batayang kaalaman sa pananaliksik. Ayan. Okay.
Yeah, mga gising pa ba? O baka nakatulugan nyo na ha. Siguraduhin nakinig ha. So ito yung magagamit nyo din pag kayo ay nag-start na sa pananaliksik. Yan. So bago ko pa makalimutan, mag-a-attendance muna ako. Wait lang. You are O2. Okay. Mag-a-attendance na ako ha. Okay.